Kumusta kayo dyan mga ka-B-Rides? Ito na naman tayo ngayong araw na ito ay pag-uusapan naman natin ang piston ring. Piston ring. Ito. Piston ring. Ito ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. So, huwag kayong bibitiw. Sunog. Ito. Pag-uusapan natin mga piston ring niya. Ito. Yan. Yan. Titignan natin yan mamaya. Kung paano ba magpwesto ng ang tamang pwesto ng mga piston ring. Alamin natin mamaya kung paano ba ang tamang pwesto. Kasi yung iba basta lagay lang ng lagay. Or basta pagkalagay niya, igaganon lang. Salabat lang. Huwag lang magpanapalag po. Tingnan natin kung paano ba ang tamang paglalagay ng piston ring. Tara! Kumusta naman ang ating mga kapatid na riders dyan? Ngayon tag-ulan. Sigurado isa rin kayo sa katulad kong nasisiraan sa panahon ngayon. Yung iba, karamihan napapasukan ng tubig ang kanilang tangke. So, napapasukan din ng tubig ang karburador. Kaya pag minsan, hindi nag-i-start. So, tandaan nyo, baka isa yun sa mga sanhi ng hindi pag-start ng inyong mga motor. So, ang topic natin ngayon is yung piston rings. Ano nga ba ang dapat na pwesto ng mga pag-itan ng mga piston rings natin? So, ating alamin yan ngayon. Yan ang ating topic. Kung kayo bago pa lang sa aking channel, wag niyo kalimutang mag-subscribe. Subscribe to Bongski Ride. Kung makikita po ninyo itong video na ito, dito po ako nagpaayos. Tapos nung alam kong medyo mausok, siguro 1 week, napagdesisyonan kong magpaayos na ng motor kasi ayaw kong madamay ang block. So, ayun, dito napunta sa Green Forbes, sa Hogo Perez. Kung kilala nyo ang shop na to, ang Donski. Shout out sa Donski. At saka kay Sir Danny na naging mekaniko ko. Napakabait na mekaniko niya si Sir Danny. Shout out sa iyo. Kumusta ka, sir? Maraming salamat sa iyo. Kaya ako nagpapasalamat kay Sir Danny. Bali pinaliwanag niya kasi sa akin kung ano ang mga mangyayari at saka dapat kong gawin kung papalitan ko na ba ang block o palitan ang piston ring, ang buong isang set. Lahat ipinapaliwanag niya para sa ikakaayos ng kanyang customer at sa ikaayos ng inyong mga motorsiklo. Kung kayo mapapagawa rito sa Hogo Perez, dito sa 13 Martires City, dito sa Cavite. So sa mga taga Cavite dyan, Dasma, Manggahan, baka gusto niyo magpaayos dito sa Donski. Kung mapapansin niyo, napakagrabe ang nangyari sa aking motor kasi ang sunog niya para ng tutong. Dahil tag-ulan, karamihan nagpapagawa rito ay ayun, nagkakatubig ang gasolina, ang tangke nila. Tama ba yung niya, sir? Di ba may pagkakaano, parang pattern? Kalit? Yung sa piston. May pangibabaw, may pangilalim. Yung mas makapal, yun ang pangilalim. Kaya saka yung pagtatapat-tapat ng mga butas. Hindi dapat yan, salitihan. Hindi, papasok yun lang yung diretso. Yang iyo, kaya umusok din ng malakas yan. Ito, nagbara na. Pangilalim, kasi nga nagkaroon sa ng kayo, yun lang yung pumasok. Okay na, Hap. Sarap ka.
Ayun na, nilagay ko yung pin na isa. Ito pa yung yan eh. Kung ikaw ikaw nagpakapit sa kanila. Ginawa ko pang bidyong ito para po sa inyong lahat ng mga riders, sa mga kapatid nating riders. Sabi nga nila, lesson learned. Lesson learned. So, ganun nga po ang nangyari sa akin, ano. 1 week bago ako nagpaayos, ginamit ko pa yung motor, pero kahit alam ko na may masisira, kasi nga, yun nga ang pangunahin kong sasakyan. So, kaya ginamit ko siya ng 1 week. Ayun, pati yung block tinamaan, kaya grabe ang usok. Pangalawa, kapos sa budget kasi nasa pandemic tayo, napakahirap ngayon kumita ng pera. So, kaya ganun din ang nangyari, ano, pero lalong lumaki. Instead na piston rings lang o isang set ng piston at saka piston rings, pati block ko nasira. Napakamahal pa man din ng block. Alam natin ang presyo ng block, ano, lalo na yung mga riders na katulad kong naka-rouser. Bale, ang nangyari po sa akin is nawala po yung pin niya, yung lock doon sa piston. Parang natanggal o baka nalimutang ilagay nung dating mga nagkabit na mekaniko, ano. At dahil nawala nga po yung lock niya, gumalaw siya. Yun yung kumayod sa block. Dako na tayo sa ating topic. Ito po ang itong dalawa ang compression rings. Kung mapapansin po ninyo, ito ang pinakamakapal. Siya po yung top compression rings. Ito po ay nakalagay dito sa pinakang itaas, sa ibabaw. Yan. Medyo makapal siya, maluwag medyo malaki ang buka niya. Dito siya inilalagay sa top. Kaya siya ay top compression rings. Ngayon, ang gawain ng top compression rings, siya po ang magsasabi kung mausok na ang ating tambutso, ang ating combustion chamber. Yun. Siya po ang magsasabi nun. Ayan. Kung loss compression na siya, hihina na ang hatak ng ating motor. Maglulos tayo ng power, kagaya nung nangyari sa aking motor. Hindi na siya masyadong makahatak. Pag binibira ko siya ng maigi sa linyador, medyo na bagal siya. Instead na bumilis, nawawala yung hatak niya. Ito po ang gawain ng top compression rings. Ito pong pangalawa na ito, bali siya ay scraper ring or wiper. Kumbaga sa wiper sa sasakyan, sa kotse, yan, nagwa-wipe siya, tatanggal siya ng mga tubig. Ito naman, ang ginagawa naman nito is yung langis. Yung langis sa ating loob ng cylinder wall. So, lilinisin niya lahat yun. Bali, may pumapasok po kasing langis dito sa ating piston. Kung mapapansin ninyo, may butas siya. Ayan, hindi natin masyado mapakita. Pero kung, ayan, kita, mapapansin nyo may butas siya, maliliit. Ayan. Ayan. Diyan nalabas ang langis. Tapos, ang gagawin naman itong wiper ring, ito, pag may lumusot na langis, pabababain niya ulit yun. So, lilinisin niya hanggang sa maipababa niya yun. Hindi niya hahayaang pumasok. Ngayon, kung may makakalusot na langis, yun ang magiging dahilan ng pag-usok ng ating motorsiklo. Kaya kailangan niyang linisin yun at ibaba ulit. Ito naman pong tatlong rings na ito, sila po yung oil control rings. So, sila po yung kumukontrol sa paglabas ng langis dito. So, para makontrol, yan, lalabas yan. Tapos, sila yung maglo-lubricate nitong piston dito para dumulas.
So maganda at maging smooth ang kanyang takbo. Sabi nga nila, pag madulas, mas maganda ang takbo. Kaya dapat lagi itong nalalangisan. So sila ang gagawa nun. Sila ang mag-lubricate para mapunta rito ang langis. Sila magkokontrol. Ito pong nasa gitna, kung mapapansin nyo, kakaiba siya kasi malambot. At meron siyang parang sa spring. Ayan, para siyang nagwe-wave na alo ng dagat. Yan. Siya po yung expander. Expander nitong dalawa. Kasi hindi po siya pwedeng magdikit itong dalawa. Hindi siya pwedeng magdikit. Kasi pag inilagay na nagdikit, parang walang lalabas na langis masyado. So itong expander, kailangan ilagay ito sa gitna siya nakapwesto. Ganyan ang mangyayari niyan. Okay. Bali may space siya. Alam nyo mga kabirides, malalaman natin kung may tama ng ating mga piston rings or ang ating block. Kung kailangan na natin magpalit ng piston rings, malalaman natin sa usok kung ano ang dapat natin gawin. Meron kasing mga usok na kulay puti, itim, at medyo blue. Ayan, itong pinapakita ko sa inyong butas na ito yung pinaglalagyan ng pin, yung piston pin niya. So, kailangan ay alam niya kung saan nakapwesto. Isusulat ko mamaya para alam niyo magkakaroon tayo ng pattern. Ayan, dito nyo ipupwesto ang inyong top ring. Diyan. Yan ang una nating ilalagay, ang top ring mamaya. Diyan, dito naman ang second ring, yung pangalawa sa makapal. Basta tandaan nyo lang, butas, ang gap ng ating ring, dapat ay wag magtatapat-tapat, Ayan, dito naman ang oil ring, ang kanyang expander o spacer, at saka yung isa pang oil ring. Bali, i-vision nyo na lang na ang motor nyo nakaharap dito sa right side nyo, Dyan dapat, nasa baba dapat ang pin, tapos sa right side ang harap ng inyong motor. Yan ang magiging pattern natin ng tamang paglalagay ng mga piston rings. So yan, ito ang spacer. Yung parang may spring, para siyang spring, malambot yung tatlong yan. Pinakamalambot yung may spring, parang spring. Okay, yan, ito ang pangalawa na ilalagay natin mamaya. Ngayon, ang gap ng mga rings na ito, kagaya ng oil ring, spacer at isa pang oil ring, is 15 degrees. 15 degrees ang gap niya dapat. Kaya yan yung sinasabi ko kanina na hindi dapat yung parang basta salasalabat lang kung saan, kumbagay magkakaiba lang ng gap. May pattern dapat kayo na sinusunod, hindi yung lagay lang ng lagay. Kahit pa ba hindi siya magkakatapat yung kanyang anong tawag dito? Yung hati ng ring. Basta itong nasa baba na piston pin at sa kabila na butas, wag na wag yung lalagyan ng ng inyong mga piston rings, yung pagitan, yung hati ng rings. Wag na wag maging open. Kasi magagasgasan ang ating block.
Yan, ito, wag na wag nyo itong lalagyan, itong piston pin na ito, itong tapat, yung butas. Yung kabilaan na yan, wag na wag talaga. Kasi magiging open siya para sa langis. Itong top ring at saka second ring na ito ay dapat ay 90 degrees ang gap niya. Ganun kalayo. Okay, natapos na natin ang pattern niya, no? Mamaya ilalagay natin para alam ninyo. Ayan, ito yung una. Yan yung top rings. So, yan ang una nating ilalagay sa taas siya. Ito ang harap ng ating pin. So, dyan ilalagay sa kaliwang bahagi, sa pinakang itaas. Yun yung hati ng rings. Medyo ingat lang sa paglalagay, no? Baka masugatan ng ating piston kahit kunting gas-gas lang. Mas maganda na rin na ingatan natin ang ating mga piston at ingat-ingat sa paglalagay, hindi yung bara-bara. Yung iba kasing mekaniko basta makapaglagay lang, basta mabilis ang paggagawa nila, pero hindi natin namamalayan nagkakasugat pala ang ating mga block nang dahil sa maling paglalagay ng mga piston rings, ano, o kaya nalilimutan gaya ng sa akin nangyari na wala yung piston pin niya. Yan, ito naman ang second ring. So napakadali lang naman talagang ilagay niya kasi yung habang pababa tayo ng pababa, palambot ng palambot yung rings niya. Lalo na itong oil ring at saka spacer niya. So yan ang top rings, dapat dyan nakatapat, at ito yung second ring, dapat dyan nakatapat sa kaliwa sa taas. Yan ang unang-unang ilagay, yung spacer. Yan ang una-una nating ilalagay, itong parang spring. Napakalambot namang ilagay nito, so napakadali lang. Hindi naman siya masusugat yung piston natin. Kaso nga lang, ingat-ingat pa rin sa paglalagay at pagkalagay, double check natin, ano. Pangatlong check kasi pag minsan maluwag siya eh. Maluwag pa rin siya, baka mamaya kada lagay natin nagalaw. Kaya bago ilagay sa block, double check. Yan, itong ilalagay natin, ito dapat ito ay sa ibabaw nung, yan ang una nating ilagay sa ibabaw nung spacer. Alright. Okay. Okay, ayan. Okay na ang lahat. Sana na natutunan niyo yung paglalagay ng piston rings. Yung maayos na paglalagay at tamang paglalagay ng piston rings. Da